Tayo po tayong lahat at salubungin po natin ng malakas na palakpak ang Panginoon. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. All saints. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you're worthy of the all. You are worthy of it all. Yeah. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing it all. You are worthy of it all. You are worthy. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Day and night, night and day, let worship rise. Day and night, night and day, let worship rise. Day and night, night and day, let worship rise. Let your worship rise. Day and night, worship, let worship rise. Night and day, day and night, let worship rise. Day and night, night and day, let worship rise. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you all are things.
You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. He is exalted, the King. He is exalted, the King is exalted on high. Hallelujah. Hallelujah. Tanong po muna. Dalawang tanong, mga kapatid, ang aking gustong iparating po sa inyo bilang panimula ng ating mensahe. Una po, who do we believe God to be? Sino ba itong Diyos na ginugusto nating makilala, maugnay sa Kanya? Who do we believe God to be? Ikalawa na tanong, how does our understanding of who God is impact the way we respond to difficult seasons in life? Paano po ba yung meron tayong pagkakilala sa ating Diyos. Ano po naman ang kinalaman o ano po naman ang impacto noon? Tama po ba yung Tagalog ko? Impacto. Yung pagka-impact magkasalungat tapos magkakabungguan na ganyan. Ano po bang pwedeng maging dating doon sa kaunawa natin kung tungkol sa sino ang ating Diyos doon sa pagtugon po natin sa mga seasons in our life? Ang sagot po natin sa mga tanong na ito, mga kapatid, ay depende po sa panahon na ating kinalalagyan, sa mga masasabi natin, kinakaharap po nating mga kalalagayan. Kapag kaginhawa, masaya, hayahay lang, sarap-sarap lang. At sasabihin natin kay Lord, Lord, okay lahat. Yan. At kung malungkot po naman, ang naranasan, medyo patanong ang ating address kay Lord. Ano ba naman, Lord? Bakit? While we have a high view of God and of His power and goodness, maaari tayong matukso, mga minamahal, na tingnan ang ating mga sitwasyon at tutugon tayo ng pag-aalala at takot. Kasi nakatuon tayo dun sa mga kinakaharap nating mga sitwasyon.
hindi na po sa ating Diyos. Doon sa mga pagkakataon na yon, nangyayari po, nagkakaroon tayo ng pag-alala at pagkatakot. Aakalain po natin na ang ating Diyos ay pabaya at walang malasakit o walang pakialam. Ang pangyayaring ating aaralin, yung pong pagpapayapa ng bagyo, ay isang pagpapakilala at paghahayag na ang ating Panginoong Hesus ay Diyos. Ang ating Panginoong Hesus ay Diyos. At bilang Diyos, mga kapatid, siya po ay mapagkakatiwalaan. Tuturuan po tayo ng ating aralin ngayon sa salita ng Diyos ng tungkol sa pagtitiwalang mabuti, lubos-lubusan sa ating Panginoon. Faith, living by faith. Kagaya ng mga alagad, dapat nating isaalang-alang kung paano tayo tutugon sa ating mga sitwasyon. Yung pong kahirapan, yung kawalan, yung ika nga po yung mabigat na suliranin, karamdaman na feeling natin parang wala ng lunas, at iba't iba pa. Magtitiwala ba tayo sa Diyos o tutugong merong takot dala ng ating sitwasyon sa buhay? Mga pinakaibig, huwag po tayong magkamali ipalagay na si Lord Jesus ay pinakikilala sa pangyayaring ito ay yun po siya ang magpapayapa sa bawat unos at bagyo ng ating buhay. Hindi po yun ang pinupunto ng pangyayari. Hindi po sinasabi dito, lahat ng klase ng mga bagyo ng ating buhay ay kanyang papayapain. Na siya lang po ang makagagawa noon. Hindi po yun ang pinupuntos. The central truth of the passage is that Jesus is God. And being God, He can perform miracles to support that fact. Bilang Diyos, patutunayan po ng mga karanasan tulad ng ating pag-aaral ngayon, gagawa siya ng kababalaghan upang matiyak sa atin, siya nga po ay Diyos. Being God, the Lord Jesus has the power over the wind and the waves, and He is in fact God in flesh. Ano mo'y katabi mo siya, kasama mo siya sa bagyo ng iyong buhay, kapatid ko sa Panginoon. Mapagtitiwalaan po natin ang ating Panginoon Diyos at pipiliin nating mabuhay sa pananampalataya sa Kanya. Sa halip na takot, anuman ang ating kalagayan sa buhay. Because being God, He can perform miracles to prove that fact. Ang eksena po, ayon sa pagkasulat ni Marcos, nakabukas po kayo sa chapter 4, beginning with verse 35, reading to you 35 and 36, sabi po, that day, when evening came, He said to His disciples, let us go over to the other side. And leaving the crowd behind, they took Him along just as He was in the boat. There were also other boats with Him. So, tatawid po sila sa kabilang ibayo. Tatawid po sila sa kabilang pampang. Halos buong maghapon sa pangyayaring ito, nagturo po si Lord sa large crowd by the lake shore, tabing dagat. Dumarami po mga taong nagdarating upang makinig sa kanyang mga aral, and practically, ang ginawa po ng Panginoon ay sumakay siya sa isang bangka, pinausod po ng konti pa, medyo may agwat sa tabi, at naupo po siya doon, and practically the whole day, nagturo po siya. Ang gamit po niyang mga kaparaan ng pagtuturo, parables. Parables. Ibig sabihin po, mga kwento, totoong pangyari, o kaya gumawa lang po siya ng mga kwento, pero nakalalamang, sabi ng mga scholars natin, ay mga totoong pangyari at karanasan, at ginamit po niyang paghahambing upang sa ganon, yung kanyang ginugustong matutuhan nila, pinakita po sa paraan ng pagkukwento, mga parables. Ang nangyari po, mga kapatid, yung pong pagsisiksikan ng mga tao, yun nga po, sumakay siya sa isang bangka.
Mga kapatid, doon sa verse 1 nitong chapter, mababasa po natin yun. Sabi niya, again, Jesus began to teach by the lake. The crowd that gathered around him was so large that he got into a boat and sat in it out on the lake, while all the people were along the shore at the water's gate. Nakatutuwa po itong eksenang ito, mga kapatid. Dituro siya. Ngayon, pansinin po natin yung dalawang sunuran pang mga talata. Una po, yung verses 10 and 11. Ang sabi po niyan, when he was alone, mark that word, alone. The 12 and the others around him asked him about the parables. Di po ba, nagtuturo siya by the parables. He told them, the secret of the kingdom of God has been given to you. But to those on the outside, everything is said in parables. So that, yan, patuloy sa verse 12. Tapos, talong po tayo sa verses 33 and 34. With many other parables, similar parables, Jesus spoke the word to them as much as they could understand. He did not say anything to them without using a parable. But when he was alone, mark the word alone, with his own disciples, he explained everything. Supposedly po, mga kapatid, sa pagtuturo ng Panginoon, gamit ang mga parables, madali nilang maunawaan, madali nilang matanggap yung kanyang mga tinuturo. But apparently, hindi po ganun ang nangyari. So, habang nagtuturo siya, siguro nagkakalabitan yung mga lagad, sabi niya, pa, ano bang ibig sabihin ni Lord dyan? Ang sabi ng Panginoon, sa nakararami, by parables nagtuturo ako. Pero sabi niya, at yun yung sinasabi sa verse 10 at verse 34. Verse 10, when he was alone. Verse 34, but when he was alone. Mga kapatid, naniniwala po ko, hindi po coincidental ang bahaging ito ay isinama sa pahayag o sulat ni Marcos. There is a lesson behind it. Ang kahalagahan po, mga kapatid, ng pagsusolo. The Lord wants a time alone with you. God wants a time alone with us. Just you and Him. Alone. How precious would be to Him that time na ika nga po sa iyo at sa Kanya lamang. Doon po niya iniibig may paliwanag ang mga katuruan, mga bagay na laman ng puso niya, kung saan ninanais niyang ilahok ka, isali ka sa kanyang mga ginagawa. At ang maganda pa po sa ating Panginoong Hesus, mga kapatid, anywhere and everywhere, anytime and every time, to anyone and everyone, sa iyo, sa akin, there can be miracles happening as He is the miracle worker. There can be a learning opportunity that we do not want to miss being the master teacher. Katulad dito sa nangyayaring ito, sa pangyayaring ito. Ulitin ko po, anywhere and everywhere, anytime and every time, to anyone and everyone, meron pong mga miracles na pwedeng mangyari. Meron pong learning opportunity pwedeng makaharap natin at we don't want to miss. O pagkatamis-tamis nang masolo ka ni Lord Jesus at masolo mo siya. Hallelujah. Ang classroom ni Lord ay kung saan siya, kung saan ka. Templo, sinagoga, bahay, tabing dagat. Pwede niya maging classroom para meron po siyang gustong ituro sa atin, mga pinakaibig.
Now, let's not miss this out. Ang sabi po sa verse 35, bahagi ng sinasabi, that day, when evening came, he said to his disciples, let us go over to the other side. Meron pong at least dalawang magagandang paalala sa atin dito, mga pinakamamahal. Ang una po, by way of application, makita natin. From the experience of Jesus, the Lord Himself, ang ating Panginoon Jesus mismo needed to get away from the crowd. Needed to get away from the crowd. For a reason. Dito po, napagod siya. Maghapon pa, nagtuturo. Talaga. At kinailangan po niyang magpahinga. Natutuhan mo na bang mabuti ang kahulugan at kabuluhan ng pagpapahinga, kapatid ko, sa Panginoon? O baka sobrang aktibo ka kuno na wala ka ng pag-appreciate ng kahit konting oras para magpahinga. Alam mo ba na ang worship ay pahinga? Hanggat di mo pa natututuhan yon, hindi mo pa natutuhan mabuti ang kahulugan ng pahinga. Worship is rest. Today, tayo, we are tempted to follow the crowd. Kung ano ang uso, kung ano ang sikat, kung ano ang trending, kung ano ang bago, hahabol-habol natin yan. But we need to carefully consider public opinion and walk away when popular opinion is not faithful to God's word. We need to walk away from the crowd so we can spend time alone with God and hear Him speak to us. Ikalawa, na pwede po nating matutuhan dito, yung kahalagahan po ng pagtawid sa kabilang pampang. Sinasabi ng ating mga scholars, ito raw pong eksenang ito, yung unang pagkakataon, the Lord Jesus went into the Gentile territory. At marahil, pagkatapos po nito, yamang nakatawid sila sa pangyari, nasundan at nasundan pa. At maganda po yun, na ika nga po yung indikasyon. Sinasabi po sa verse 36, ang wika po, leaving the crowd behind, they took Him along just as He was in the boat. Leaving the crowd behind, they took Him along just as He was in the boat. Wow, ha? Parang na-imagine ko po rito, mga kapatid, the disciples took the Lord abruptly, just as He was, sabi, without notice. Ready na ba kayo, Lord? O tara na. Baka po may konting puwersa, hinila-hila siya. Ano yun? Ba't ganon? Meron din pong malalim-lalim na pakahulugan po dyan sa likod niyan, mga kapatid. Tila hindi po sila natuwa sa plano ng ating Diyos na isali ang mga hentil sa kanyang plano. Echa puwera ang hentil. Hudyo lang. Sila lang. Sinasabi nila possibly, kami lang, sa amin lang ito. Ang mga hentil naman, sabi nila, sana all. Marahil, padabog, hinila na sa Lord, medyo kunotang, kilay o noo. At medyo may konting lisik ang mga mata. Sabi na, Lord, alin ka na. Naalala niya po si Jonas. Ang sabi ng Panginoon kay Jonas, pumunta ka sa Ninive. At balaan mo sila sa pwedeng mangyaring kaparusahan ng bayang Ninive. Ito'y hentil na bayan, kalaban ng Israel. Sila'y magsipagsisi sa kanilang mga kasalanan or else mapapahamak ang buong bayan. Ang sabi nung una sa kanyang
iniisip-isip niya? Hindi. So kung ang direksyon sinabi ng Panginoon, itong direksyon papa Ninive, sa kaliwa ko, si Jonas, bumiyahe nga po, umalis nga po, pero pasalungat. Babalik siya sa kanyang, sa Tarsus. Magbabakasyon. At may nangyari po, along the way. Bagyo rin po yun. Habang naglalayag po, eto na, matinding po. Hanggang sa nanalangin siya, dahil po sinuway niya ang utos ng Panginoon, nagtapon po ng mga kasangkapang, mga gamit para gumagaan yung sinasakyan, pero hindi po. At kasama po siyang itinapon doon. Sinalo ng malaking isda. Kasya ang Jonas. At doon po sa 3 araw na naroon siya, kinatagpo siya ng Panginoon. Pagluwa doon sa tabing dagat, Jonas, ano na? Susunod ka na? Opo. Maghapon, ikot siya sa Ninive. Magsipagsisi kayo or else ganitong ganyan ang gagawin ng Panginoon Diyos. Ang buong bayan po, kumilala sa Panginoon Diyos. Matindi po yun, mga kapatid. Ayaw ni Jonas masali sa pag-ibig na ihahayag ng Panginoon Diyos, pagtalikod nila sa kanilang kasalanan at kanyang ililigtas sila. Incidentally, ang pangalang Jonas, ang ibig sabihin po, dove, kalapati. Anyo ng kapayapaan. At ang tunay na kapayapaan ay makakamit lamang sa pamagitan ng pagkakaugnay ng isang individual sa Panginoong Hesus bilang Panginoong tagapagligtas. Can you imagine? An agent of peace. Ayaw niya ng peace. Gusto niya may kaaway pa rin. Sabi niya, hindi bagay ang mga hentil maligtas. Hindi bagay na makaranas sila ng kabutihan ng aming Diyos. Sa amin yon. Hindi kanila. And yet, in the story na ating tinutunghayan, mga kapatid ko sa Panginoon, the big lesson here for us is that we must be willing to share the gospel, even ourselves, bilang mga lingkod ng Diyos, with people who are not like us. We must be willing to cross over the boundary, any risk, just so we can tell others. Sino yung mga others? Bullies. Mga nambubuli sa atin. The fanatics, the oppressors, the self-righteous, the atheists, or simply yung others. Bakit ikaw others? At sa aklat po ni Marcos, ayon sa pahayag at pag-aaral ng ating mga scholars, the sea may represent evil forces that oppose God. Yung dagat, naglalarawan po anumang kasamaan sa mundong ibabaw na sinasalungat ang anumang bagay kaugnay sa Diyos. Isipin po natin, mga kapatid, nagsilbi po itong boundary, hangganan, sa pagitan po ng mga Hudyo at mga Hintil. Magkagayon man, mga pinakamamahal, pansinin po natin, ginusto pa rin ni Lord na tumawid sa kabilang pampang. Dearly beloved, ang mabuting balita ng kaligtasan ay hindi po lamang para sa isang pampangin. Hindi po lamang para sa isang uri ng tao o lahi, kundi ito po'y para din dun sa nasa kabilang pampang. Isa iba rin, di lang sa Hudyo, kundi sa mga Hintil din. The whole world, for that matter. And so we can say, the gospel is for everyone. The gospel is for everyone. At doon po sa verse 37, we read, ang sabi po, a furious squall came up. A great storm. It rose up so sudden and abrupt, unnotified, walang warning, walang signals, walang poste ng tulay,
para na meron pong mga panukatan dyan, na mga bilang, at pagka po umabot na sa, ano yung unang hirit, Pastor? Pagka pangalawang, pag umabot na 16, wala pong ganoon. Wala pong ganoon dito sa eksenang ito, mga kapatid. Ang lawa daw po ng Galilea, kilala sa biglaan ng merong pag-rise ng malalakas na bagyo. Nagtataasan ng alon hanggang 30 feet high dahil po sa kanyang geographical situation. Ito po'y parang pakislot-kislot na ganyan. Pagkatapos po, naiipon yung paghahati po ng mainit at saka malamig na hangin. Pagka naghalo po yun, at aangat po. Pagkatapos ito na, magkakaroon na po ng pagkukulapol ng mga ulap at bigla-biglaan. Ito na po, bagyo na. At dapat lang po tayong maniwala kasi sinulat na po ni Marcos. Nandito na po sa Biblia binabasa-basa natin. Pero para makumbinsi kayo talagang ganito po katindi, mga kapatid, doon sa reaksyon ng mga alagad, mapapakita, abay, talagang matindi po ito. Alahanin po natin, sa 12 alagad ng ating Panginoon Hesus, at least merong 4 yung tambalang magkakapatid. Pedro, Andres, Juan, Santiago, mga mangingisda po ito. Di po ba doon sa John chapter 1? Yung pagpili niya, napadaan siya sa baybay dagat. Ayun, tinawag po niya magkakapatid na ito. Ibig sabihin po, pagka mangingisda ka, sanay ka sa galaw ng tubig. Marunong kang lumangoy. Dito lang yata sa Pilipinas, may mga seaman daw na hindi man lang marunong lumangoy, seaman. Pira naman. Pero alam niyo, alam ako, nagtuturo po ng swimming, hindi rin marunong swimming. Tanungin niyo sa Pastor May kung kilala niya yan. Mga kapatid, alam po, galaw lang ng tubig. Alam nila kung may isda dyan o wala. At sabi po, pati na halimbawa may nakita silang isang bangka sa laot. Alam nila kung yun ay ligaw. Ganun po nila kabisado ang karagatan, ang tubig. At posible, nakaranas na sila sa maraming beses ng bagyo sa gitna ng dagat. Pero tila kaiba po ito, mga kapatid ko. Malakas, mabangis, labis na mapanganib. Sa sobrang bilis mabuo, di nila alam na magkakagayon. Pero alam po ni Lord, mga kapatid, sa Kanya po walang nalilingid. Di siya nasusurpresa ng anumang nangyayari. In fact, plano po niyang gamitin ang eksenang ito para makilala po siyang lubos na siya'y Diyos na may kapangyarihan maging sa kalikasan, Kanyang lalang. Hallelujah. Kasama po ito sa Kanyang lesson plan for the day. At matututuhan po nila ito kung kanina ay sa tabing dagat, nagturo, ngayon sa gitna ng dagat mismo. Sa gitna ng dagat mismo, as we notice. Nagkaroon po sila ng practical exam. Wala naman po silang dalang papel at lapis para pagsulatan. Ito po, practical exam. Tingnan natin kung papasa ang mga alagad sa kwento. At tingnan natin, bunga ng mensahe po na dadalhin sa atin ng Panginoon Diyos ngayon, kung papasa po tayo. Naalala ko po, nung ako po nagtuturo pa sa seminaryo, una sa Phoebus College of Bible, pagkatapos po ay doon sa Pace Graduate School of Christian Education, mahilig po akong magpa-surprise quiz. Mag-check ako ng attendance, pag-bell, pasok ang mga estudyante, take attendance. Porong, Torquata, Saturnina, yan. Sa dami ng estudyante ko, hindi ko matanda ng mga pangalan nila. Kaya nag-invento na lang po ako ng mga pangalan. Yan, magagandang mga pangalan. Engracia, Tiburcia, yan. Nako, binalik ko sa akin ng mga estudyante ko. Telesporo,
Porong. Yan. Kahit na nag-graduate na po sila, yung mga naging estudyante ko, pag nagkikita kami, Sir Porong! Yan, binalik po sa akin yung aking pag-imbento ng mga pangalan. So pagka-check ng attendance, prayer, and then may announcement, take out 1/4 sheet of paper. 10 to 15 items answerable by simple true or false, o kaya po isang item lang, tapos in one paragraph, explain. Yan. Tapos ang gagawin ko po, karaniwan, exchange papers. Check the paper of your neighbor. Patay ka ngayon. Kakaalaman kung nag-review nga at may natutuhan yung kanyang katabi. At alam niyo po, sa final exams, for the semester, kinukuha ko po mula doon sa mga surprise quizzes. Para kompleto po, the whole semester, may review at saka meron ka mo natutuhan. Okay po ba yun? At alam po ninyo, paniwala ko baka ako lang teacher ang naniniwala dito, pero kung kayo talagang nakapagturo po, unawain nyo ito. Sukatan din po yon sa husay na nagtuturo. Titingnan po natin, mga kapatid, kung merong natutuhan yung ating mga estudyante. At yung pag-review for the final exams, hindi pahirapan yung babasahin mo sa notebook mo, re-reviewin mo, tapos titingnan ka sa langit. Para kang manok. Iinom mo yung manok. Hindi mo review yun. Ayan. So, heto na ngayon. May surprise test. Impromptu test. Heto ka. Surprise of all surprises. May sitwasyon dito nakapaloob sa pangyayari na tila kakatwa. Hindi po inaasahang nandyan, magagawa. Dangan po, sa gitna ng unos at bagyo, malalakas ang hanging humahampas sa bangka, matataas ang mga alon na halos ikalubog nila, nahintakutan at nanganganib ang buhay ng lahat except for one. And that one happened to be the Lord Jesus Himself. Ano po ang nangyayari? Tulog. Hello. Gising ka pa ba, kapatid? Baka wala na akong kausap. Tulog! Sino po? Si Lord Jesus mismo. Di po ba nakakagulat? Di ba nakapagtataka yun? Eto na ang bagyo. Aba, ang Panginoon tulog. Hoy, gising! Huwag tutulog-tulog. And this appears to be out of place. Ang called for, bahagi ng kwento. Sabi po ng mga aklat, the sea was upsetting. Ano po yung Tagalog ng upsetting? Nakakayamot na eh. At siyempre po, talagang puno sila ng takot. Equally, if not more upsetting yung pagtulog ni Lord Jesus sa gitna ng bagyo. Okay nang pwede mo siguro matanggap kahit pahirapan ng pagtanggap yung bagyo. Pero makita mo, merong natutulog sa gitna ng bagyo at ang natutulog na yan, ang Panginoon Jesus mismo, na dapat mismo siya magliligtas sa iyo doon sa bagyong yon, siya pa ang tulog. That is, if not equally or more, equally upsetting, sinasabi nila. The disciples wanted him awake and alert. Natakot sila at ginustong manduhan niya ang kalalagayan and put them to order. Inakala po kasi nila, pababayaan sila ni Lord sa gitna po ng krisis. Ang nagbunsod sa kanilang takot ay yung kaliitan kung hindi man kawalan ng kanilang pananampalataya. Look at verse 40. Ang wika po, He said to His disciples, "Why are you so afraid? Do you still have no faith?" Yung po nagbunsod sa kanila, natakot sila. Mapapahamak sila. Bakit po? Nawala na yung kanilang tiwala sa kanilang Panginoon sa
ora mismong inakalan ng kailangan. Aba, mga kapatid ko sa Panginoon, kung susuriin po nating mabuti, baligtad po ang nangyari. Hindi po ang Diyos ang nagkulang. Nawalan sila ng tiwala, which is abandonment, pagtalikwas po sa kanilang Panginoon. Back to verse 38. Ang sabi po, Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke him and said to him, "Teacher, don't you care if we drown?" Batay na lang sa mga nakarang gawa ni Lord, na kanila namang nasaksihan mismo. Di nila nakitang gagawa ito ng miracle para iligtas sila. Subok na nila ang katotohanan ito in the recent past. Marami na po nakita nila, napatunayan nila, nasaksihan nila. And now, fear and abandonment prevails. Mga kapatid, needless to remind us, faith, yes, faith is not simple. It is tested time and again. But with God, by our side, we can overcome fear. By faith in God. Meron pong nagsabi, safety is not an absence of trouble. It is the presence of the Lord Jesus. Basahin po natin ulit. Sabi niya, safety is not an absence of trouble. It is the presence of the Lord Jesus. You and I will feel safe if we believe wholeheartedly Jesus is by our side. Pinadala ni Lord ang bagyo para turuan ang mga lagad ukol sa pagtitiwala, panampalataya. At madalas, by way of application, nagpapadala po siya ng mga problema at pagsubok para turuan tayong di dapat basta matakot. Kung sa kolokyal na salita, pwede pong tulugan ng bagyo. Katulad ng ginawa ng ating Panginoon. Yung nagsabing safety is not an absence of trouble, it is the presence of the Lord. Siya rin pong nagsabi, and I quote, fear tells us to expect the worst. Faith tells us that our God is in control. Hallelujah. So, ginising po nila siya. Nagising naman po. Nagising. Tama po sa kwento. Nagising. Kayo kaya, kung kayo kasarapan ng tulog tapos gigisingin kayo, ano magiging reaksyon nyo? Ginising siya. Nagising naman. Meron pong nagsabi, yung gising is a blessing. Sa ganong diwa, yung magising ka lang, blessing na yun eh. Kaya huwag ka masyadong magtutulog. Gumising ka rin, kapatid. Gumising ka rin. At sa tupong ito, mga kapatid ko, ayan na po ang miracle. Yan na po. We see it as sa dalawang tambalan, dalawang objects of rebuke. May pag-rebuke na ginawa rito, dalawang objects, at dalawang uri ng reaksyon. Makita natin yung miracle na nangyari po dyan. Pansinin po natin, mga kapatid. Sa verse 38, sabi po, Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke him and said to him, "Teacher, don't you care if we drown?" Ginising siya. Tapos sa 39, he got up, rebuked the wind, and said to the waves, "Quiet, be still." So gumising siya, tumayo po siya, at nirebuke niya ang bagyo, the sea and the waves and the wind.
At ang pahayag po niya, quiet, be still. Merong commanding voice. Hindi po yung, quiet, be still. Minsan ang dating sa atin, Lord, gusto natin very gentle, very malumanay talagang. Hindi pwedeng maghayag kahit man lang sa paraan ng pagsasalita, pagalit ang Panginoon. May karapatan po ang Diyos magalit, mga kapatid. At inihahayag po niya sa paraan ng kanyang pagsasalita din. Tulad mo, tulad ko. Galit ka na sa katabi mo. Pero minumura mo siya sa loob mo. Dito po, mga kapatid, tumayo siya, sabi niya sa hangin, sa bagyo, be still, quiet. The Lord Jesus can calm the crashing sea and He can calm the daily problems we face even right now. At alam po ba ninyo, kung kukumpara po natin doon sa Mark chapter 1 verse 25, yung pong inaanihan ng demonyo, inutusan po yung demonyo, be still. The same word, ginamit po noon at dito. When we trust the Lord Jesus, even by His words, He reveals His presence, His compassion, and His control in every storm of life because He cares for us. Dare not doubt. He cares. As He cared then, He still cares still today. Now, the second object ng rebuke sa kanyang mga lagad. Di po lamang yung bagyo ang kanyang rebuke, ang kanyang pinagsabihan. Pinagsabihan din po niya ang kanyang mga alagad. Verse 40, He said to His disciples, why are you so afraid? Do you still have no faith? He rebuked them for doubting that He could save them. Kaya nga natakot. Sabi nila, don't you care if we drown? Frustrated and angered by yung apparent disregard sa kanyang sitwasyon. Iiling-iling siguro at parang malisik ang tingin nila sa kanilang Panginoon. Ano ba yung Panginoon? Pinababayaan nyo na kami. Ang angas, nasabi pa sa Lord, don't you care? At katulad ng mga lagad, medyo mataras po ang salitang ito. Katulad ng mga lagad, nasasabi din natin kay Lord, how cruel could He get? Tinutulugan niya tayo. Anong klase ng Diyos meron ako? Tinutulugan niya ako. Pero sa totoo lang po, baligtad eh. Tayo po mga kapatid ang tutulog-tulog kay Lord. Hindi natin siya mabigyang panahon makapagpahinga man lang. Ang gusto natin tayong matulog at gawin niya ang lahat para sa atin. So much so na masasabi natin sa kabaligtaran, how cruel can we get with our Lord? Tayo kaya ang tutulog-tulog sa Kanya? Tayo kaya ang hindi nagbibigay ng respite kay Lord? Gusto natin tayo ang tulog at siya ang gagawa ng lahat-lahat para sa atin. At ito pong katotohanan. Ito ang realidad sa araw-araw nating buhay. Naupo ka lang dyan, hilata ka lang dyan, bahala na si Lord. Busy ka sa iyong laro, busy ka sa iyong mga gadgets dyan, si Lord, aasahan mo, gagawa ng lahat. And then sa huli po, yung dalawang klase ng reaksyon. Balikan natin verse 39. He got up, rebuked the wind, and said to the waves, be quiet, be still. Then the wind died down, and it was completely calm. The wind died down, and it was completely calm. Yung pong miracle. Karaniwan po kasi, as we know,
kahit pahupa na yung bagyo, tahimik na ang kalangitan. Pero ang totoo po, yung tubig baha, yung langit ng langit, ay hindi po naman agad-agad pumapayapa. Gradually nangyayari yan. Dahan-dahan ang pagpapayapa at paghawi ng tubig, ganoon din ng ulap. Pero dito po sinasabi mga kapatid, and completely calm. Payapa na kaagad. Hindi po yung dahan-dahan. Agaran. Pumayapa na ang langit. Wala nang bagyo. Sa ibang salin, sa Ingles na Bible, meron po yung nakalagay, immediately. Agad-agad. Di po ba yun ang gusto natin in the first place? Gusto natin solve agad ang ating mga pinoproblema. Gusto natin agad-agad payapa ng ating kalooban. Agad-agad. At yun po nangyari dito mga kapatid. At di po ba tayo mapapawaw dyan? Nakakahanga ang Diyos. Kaya niyang gumawa ng miracle. And then, again, compare verses 40 and 41. He said to his disciples, "Why are you afraid?" Pansinin po niyo yung salitang afraid. "Do you still have no faith?" That's verse 40. Verse 41. They were terrified. Pansinin niyo po yung word na terrified. And asked each other, "Who is this? Even the wind and the waves obey him." Napaka-interesante po itong bahaging ito. Yung gamit ng mga salita sa afraid at terrified, sa original, magkaiba po mga kapatid, magkaiba. Yung sa verse 40 na sabi niya, "Why are you so afraid?" Yung word na ginamit po dito, deilos, ang ibig sabihin po, cowardice or timidity. Talagang takot at naging kalagayan po nila, naging natakot at naumid ang kalandila. Wala silang masabi sa sobrang takot. Deilos. Dahil po sa bagyo, sa unos. At lulubog na po halos yung kalambangkang sinasakyan. Sa verse 41, ang sabi, they were terrified. Ang word na ginamit po dito, phobos. Kung saan natin kinuha yung word na phobia. Phobos. And this means, una po, the state of being afraid. So kanina, ito, sa 40, natakot sila, may bagyo. Pero mansin po nyo, sa kanilang karasan, sanay na sila ng pagkaroon ng mga bagyo na kinaharap. Pero ito, kaiba po ito, mas matindi po. Sa kasanayan nila, alam na nila na nakakatakot, etc., etc. Pagdating po sa 41, yung karaniwang pagharap-harap nila ng mga problema, pagsubok, etc., etc., talagang nandun po sila sa buhay takot. Nabuhay sila na may takot. Dala-dala nila yun. At kapatid ko, kahit na ang ibang discipline ng learning, psychology and all, nagpapatunay po, pwede pong maghari sa iyong kaisipan, sa iyong kalooban ng pangmatagalan ang takot. Aalipinin ka ng takot. Hindi magpapakilo sa iyo sa dapat mong ginagawa ang takot. Bibilanggo ng iyong isip. Sasabihin sa iyo, wala kang kaya. Mahina ka. Yan po ang epekto ng takot. Dahil nananatili po yung naghahari sa iyong kalooban, pangmatagalan. Yung dapat na ginagawa mo para sa kalwalhatian ng Panginoon, napipigilan, hindi nahahayag dahil po sa takot. Hindi ka makakbang na mayroong boldness, may katapangan dahil sa takot. Umaalipin sa iyo. Yun po yung phobos. Pero, at malaking pero po ito mga kapatid, na ibang reaksyon pag kinumpara po natin. Dahil nasaksihan nila ang kanilang sinusunod-sunod na Panginoon, ang kanilang master, ang kanilang teacher, na meron sobrang pagmamalasakit sa kanila, sukdang gagawa po ng kababalagan, papayapain po ang karagatan, ang bagyo na kanilang kinakaharap, nanganganib ang kanilang buhay, gagawin at gagawin ng Panginoon nila yon. Opo, takot sila. But this time, merong kaibang aplikasyon ng word na phobos. The word phobos
sabi ng ating mga scholars, ay pwede rin pong isalin sa Ingles na reverential fear. Reverential fear. In other words, one word, and we end with this, worship. Worship. Si Warren Wiersbe, meron pong commentary, may maliit lamang na aklat. Nagkaroon siya ng pag-aaral at ginawa po niyang aklat sa aklat ng Habakuk. Yung bang tipong parang wala na ang Diyos sa kanila, nilaglag na sila ng Lord. And yet sabi niya, mag-worship pa rin ako. Ang title po ng libro niya ay commentary sa aklat ng Habakuk. From Worry to Worship. Mga kapatid, I urge you in the name of the Lord God. Iangkla natin ang anumang bagay, lahat ng mga bagay, kaganapan sa ating buhay araw-araw, pagsamba sa ating Diyos. Sapagkat nagdadagdag pa po siya ng mga pamamaraan at katuruan upang lalo pa natin siyang makilala. Tulad sa mga lagad, hindi po nila kilala ang kanilang sinusundang master na siya pala ay Diyos. Siya pala ay Diyos na mayroong kapangyarihan, tangan niya sa kanyang kontrol ng kanyang kamay, makapangyarihang kamay, pati na kalikasan. At sa anumang bagay na ituturo pa sa iyo ng ating Panginoon Diyos sa likod ng pulpitong ito, centraling the messages about Jesus Christ, magbunsod sa atin tungo sa pagsamba sa tunay na Diyos. Manalangin tayo. Sa amin pong karanasan, as a tropical country, mayroong mga unos, Panginoon. At bilang paghambing, mayroong pong mga unos sa aming mga buhay. Kumakaharap sa amin, Panginoon, at natatakot po kami sa aming mga kinakaharap na mabagyong ito. At nalilis minsan kami sa mga pagkilala kung sino nga po kayo. May pag-amin po kami ngayon, Panginoon, na kulang at kulang pa rin po kami ng unawa tungkol sa sino nga kayo at ano ang kaugnayan niyan sa mga pagtugon namin, pagharap namin sa mga sitwasyon ng aming buhay. Ano ba ang kaya niyong gawin, Panginoon, upang mapagtagumpayan namin, upang magtiwala kami sa iyo sa halip na mabalot ng takot. Oh God, thank you for the miracles that are recorded in your word, both Old and New Testaments. Mga lalaki at babae na nakaranas ng mga pagpapalang kakaiba sa karniwan, miracles. At nagtuturo sa amin, sino nga ang aming Diyos at ano ang kanyang magagawa para sa amin. Patuloy po kaming gustong matuto at makilala pa kayo, Panginoon. Salamat po sa oportunidad, maging sa mga pagsasama-sama katulad ito, in worship to the God of the world, lumikha ng lahat ng mga bagay, and is in control, even in storms of life. In Jesus' name, Amen.